Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang pahayag ni Senator Amy tungkol sa AKAP. Yung bigla na lang noon kasi nawala na eh. Nag-ingay si Senator Amy, wala na yan, tinanggal namin ang AKAP. Nung lumabas ang BICAM report, biglang bumalik ang AKAP. Tapos may hatian ng mga senador at mga kongresista. Maraming bumatikos kay Senator Amy. After that, tahimik lang siya. Ngayon lang nagsalita. Okay? Pakinggan natin ngayon ang interview ng DZRH sa kanya ni Deo Macalma. Nako, ito, na high blood pala si Senator Amy dahil sa AKAP na yan. So, bakit siya na high blood? Nagpaliwanag na siya bakit anong nangyari talaga sa AKAP. Pakinggan natin ito. Ilan item veto yung ibang budget na pinunduhan ng sandamakmak na ayuda, ha? Samantala mo dapat dagdagan ni kinaltasan pa. Senator Amy Marcos apo, naimbag na bigat apo, Senadora. Yes, kastamit ka, pero hindi masyadong magandang umaga natin. Talaga naman, almusal pa lang, sabi mo nga, high blood na, at mayan. High blood. Apo lakay. At nabalita ko, pati ikaw din, high blood dahil ginawang zero budget ang subsidy ng PhilHealth. Sa halip na dagdagan, ibang ahensya, maraming kinaltasan. Sa totoo lang, hindi ako nagsasalita kasi minabuti ko muna maghanap ng mga papeles, mga dokumento, bago magsalita at magbigay ng reaksyon. Pero sa kasamaang palad, naku talaga Okay, so kaya pala tahimik si Senator Amy. Ngayon lang nagsalita. Naghanap muna ng mga dokumentos para kumpleto ang kanyang detalye. Salamat naman at ngayon nagpa-interview at malaman natin anong nangyari. nangangapa sa dilim. Wala kaming mahanap na datos, na Wala. detalye. Ang sabi, pirmahan na lamang at susunod na lang daw yung mga datos. Pirmahan na lang daw. Ganyan ang style nila eh. Kahit last year, pinapirma nila ang mga senador, mga kongresista ng basta-basta. Pumirma naman sila. Ngayon, ang daming hindi nakapirma sa BICAM report. Nakita ko yung kompletong listahan. I think siyam na senador ang hindi pumirma sa BICAM. Isa na yan si Senator Amy, in fairness to him, to her. Hindi siya pumirma. Kasi may post si Jason sa na pumirma kaagad, hindi mo pala. So ang mga maalala ko na hindi pumirma, Bato de la Rosa, Bongo, Senator Senator Ligarda, Pia Cayetano, Amy Marcos, kalimutan ko yung iba. Siyam sila. May ipinos ni Crescent Laureta Chu na papel kung saan nagpirma. Salamat itong mga siyam na senador na hindi pumirma sa BICAM. Tapos, eto nga, may mga lumalabas na bali-balita, sinisiguro ko kung ano ba talaga ang nangyari. Dahil biglang natubuan ng AKAP, ayun, kasi hawak ko yung DSWD budget. Sabi ko, nung binigay yung budget ng Pangulo, asan ba yung AKAP? Sabi nila, hindi na priority yun, wala na yun. Sabi ko, okay. Pagdating naman ng budget ng Congress, tinatanong ko rin, asan na si AKAP? Naging halik na ba? Abay, wala pa rin daw. Hindi naman daw importante yon, tinanggal na. Sabi ko, maganda yan. Kasi nalalabuan ako sa AKAP, sabi ko, ano kaya, gawin na natin katulad ng AIX, at least maliwanag yun. Kapag namatayan, may burial assistance, pag may nagkasakit, yung chemo, dialysis, maliwanag. Pero yung AKAP nalalabuan kasi ako. Amy. Abay, nung nag-BICAM, may kasunduan na daw ang Senate at ang Congress. Sabi ko, anong kasunduan yan? Ano yan? Bakit may AKAP bigla? Akala ko wala na yan. Kaya nagugulanta kami lang talagang sabi ko, maganda naman tumulong sa tao, pero huwag naman ganyan kalabo na ang alituntunin ng AKAP yung tinamaan ng inflasyon, yung kulang sa kita. Nako, Manong Deo, ano ba yan?
Kaya nga ayan na. Pero bago na talakay niya na marami nagulo, ano ba yung AKAP tsaka AIX? Paki-explica po yung AKAP, di ba ito yung ayuda sa mga kulang ang kita manang Senator Amy? Yes, yun ang pagkaintindi ko. Yung ayos Ayun. maliwanag ng konti, kahit Mm. papano, Mm. yun ang ginamit nung pandemic. Yan. Kasi talagang gusto Pagka-crisis. ni Presidente Duterte makatulong sa mahihirap. Talagang ako yung pasimuno, bigyan na ng cash yan. Talaga naman i-expand na natin yung burial assistance, medical assistance, yung nawalan ng trabaho nung pandemic, yung mga hindi makapag-aral ng mga kabataan, yung mga mangingisda, go! Ayan, maliwanag yun. Yung mga hard-hit sector. Pagdating nung AKAP, nagulat talaga ako last year. Kasi sabi ko, ano yan? Pareho lang daw ng AIX. Ganon, sure ka. Bakit walang mga guidelines? Ang alituntunin daw, maliwanag. Lahat ng near poor. Sabi ko, anong meaning ng near poor? Teka na. Lahat ng tao nagsasabing near poor sila. Hindi. Yung minimum wage. Bakit minimum wage? Yung poorest of the poor, na wala ng minimum wage, na wala ng trabaho, hindi natin nabibigyan. Yung nakahilatang mga lola, yung mga PWD, solo parents, di natin nabibigyan. Bakit yun uunahin? Ang masama pa, eto pa yung dumating, marami pa nagsasabi, hindi daw sila nakakatanggap kasi hindi daw sila malakas. Ayun, Sa kapitan, sa mayor, sa congress, ay, naku talaga naman. Anyway, ang nangyari, eto nga, nangangapa kami sa dilim, ang balita ko pa, yung 4-piece na nakatakda talaga sa batas, kinaltasan ng 50 billion. Ang malilintikan niyan yung 4.4 million nga families na talagang poorest of the poor. At 50 billion ang tinanggal, halos sa kalahati na lang yung 4-piece, nasa batas yan. Yung PhilHealth, nasa batas din. Siniro, yung education, tanggal rin, di ko pa sure kung 10 billion ba yun, 12, Sa 15, iba-ibang 12 sinasabi. billion sa DepEd. Kaya ako, nananawagan na lang ako sa aking kapatid. Kung mahina ang aking boses na mag-isa, ngayon nawa marinig na ng palasyo pagsusumamo ng ating taong bayan. Ilang beses sinabi ni Presidente Bongbong, yung flood control, ang balita, wala na rin sa public works. Ang balita, yung 4-piece, hindi na pangangalagaan. Ganon din, yung PhilHealth, 0-0 na. Sana talaga naman, kulitin niya, line by line yan. Pwede naman i-line by line, siya na lang ang tanging pag-asa. At huling hantungan ng taong bayan nangangailangan. Pero pagka ang sabi na aking bubid sa DBM, Senator Amy, pagka daw niline item veto ang isang budget, isang departamento, mabubura daw yan, mawawala. Hindi ba pwede ilipat yan? Ay, pwede naman siguro yan ibalik kasi talagang hindi pa naman na napipirma. Pwedeng ibalik sa BICAM yan kung sakasakali sabihin ng Pangulo. Ang importante dyan, talagang suriin ng maigi. Kasi ilang beses na niya yan sinasabi sa SONA, parang talaga naman inalipusta yung pinagsasabi niya. Linapastangan yung budget, pambihira. Hanggang ngayon, wala pa nga kaming detalye. Paano kami pipirma niyan? Kaya hindi ako pumirma, hindi nga ako mapir Kasi mamaya magkapilitan Okay. Editor niya. Isa pa, na pinag-googlatan ko, may nagsasabi na may kasunduan na daw, may arrangement na daw yung Congress at yung Senado. Anong areglo yan? Nakabahan ako sa ganyan. Dahil alam naman natin, Deo, na yung pakikialam ng mga mambabatas sa budget ay labag sa batas. Sinabi na ng Korte Suprema yan. Naku, kulong ang aabutin natin yan. Nakakatakot. Naku, may mga palusot naman ang IMED. Dami-dami mga pangalan, pero same, different names, pero same, pork barrel pa ang labas. Dahil, sabi nga nun, yung Kaya pinapa, same animal. Nakakatakot. Tapos election year pa. Ano ba Kaya nga, yan? kayo sa Senado, binigyan daw ng 5 million na para sa AKAP. At ang Congress, 26 billion lang naman na Senator Amy. Oy, nako, talaga naman hindi ko alam. Yan daw ang sinasabi. Kaya ako'y kinakabahan. Sabi ko, akala ko wala na yung AKAP na yan. Ayos lang. Pero sana, bigyan ng maayos na alituntunin. Pero yung sinasabi na may areglo
yung dalawang kongreso, yung Senate and Congress, kinakatakutan ko yan kasi talagang labag sa batas at sa konsensya ng tao. At election year, pinagdududahan tayong lahat. Naku, talagang mapapahamak tayo ng todo-todo niyan. At hindi ako sangkot, hindi ako kabahagi ng anumang areglo, at hindi ako talaga sasama-sama dyan. Hindi ako pumirma Pumunta nga ako sa Digos, ang layo-layo ko, sa Mindanao ako Ayan, so Ay. kasama ka pala sa hindi pumirma. Ang sabi po ni Senator Grace po, Senator Amy, ay ang balikan nga natin yung zero budget na inilagay sa PhilHealth, o zero subsidy sa yun daw sa PhilHealth. Sabi ano daw po ito, parang parusa sa PhilHealth dahil hindi daw ginagastos yung 600 million na kanilang pondo, reserve fund. Ayoko naman makipag-away, pero sa tingin ko, nasa batas na may pondo. Salamat sa paliwanag ni Senator Amy. I hope naintindihan nyo. Hindi siya nag-attend sa BICAM dahil baka daw mag-away-away sila. So, yung kasunduan na may share siya, may wala. So, in fairness, so salamat na gana. So, klaro, na high blood siya, naguguluhan, ano pa, natatakot, baka makulong. Mayroong mga pangamba si Senator Amy. But in fairness sa kanya, talagang ayaw pala niyang akap. Hindi siya kasama sa nakipagsundo. Hindi yung inalmanan niya yung share niya na around 200 million para sa kanyang kandidatura. So, salamat sa interview ito ni Deo Macalma kay Senator Amy.